Amen. So, everything was not easy. Amen po ba? So, parang, parang doon pa lang, okay na po, di ba? Wag nyo na po akong pakinggan. Biro lang. Parang, yun na po yun. That's the message of the cross, yung napanood nyo po. Pwede po ba bago tayo mag-start, tingin lang po tayo sa cross. Ayan, so, and every Sunday, every time na pumupunta tayo dito sa church, lagi nating nakikita yan. Lagi natin pagpasok mo pa lang, yan na yung una mong makikita eh. Pero every time po ba na nakikita niyo yan, ano yung nag-highlight sa atin? Wow, ang ganda nung Christmas light. Minsan nalalaglag yung Christmas light, di ba? Parang, na-focus ka na dun sa shape ng cross, sa mga Christmas light na nakasabit. But, you know what? Yung cross po na yan has a lot of meanings. Meron pong ibig sabihin yung cross na yan, may nangyari dyan, may naganap dyan. And yung napanood po natin, di ba, sabi ko nga kanina, it was not easy. Kung minsan, nababaliwala na lang natin yung nangyari sa cross, pero tonight, aalalahanin po natin yung nangyari. Ay, medyo magkakalayo po kayo, no? Pag may sinabi akong sabihin sa katabi, mahirap sabihin. Ngayon, bago na yung sasabihin natin, sabihin mo sa sarili mo. Ganon. Tapos kapag inaantok ka, sasabihin ko, kurutin mo yung sarili mo kasi mahirap pong abutin yung katabi. Amen. So, thank you, Lord. So, andain nyo na pong napakinggan. Sino po dito punong-puno na? Taas kamay. Ayun, no, parang dahil puno na, di ba? Pero sabi ko nga po sa kanila kay Sister Heidi tsaka kay Sister Girlie kanina sa CR, nagsisimula pa lang po tayo. Marami pa pong mangyayari even tomorrow, kaya wala pong absent, wala pong, baka sabihin nyo, okay na ako ngayong gabi, hindi na ako attend, bukas hindi po. Kumbaga parang pine-prepare pa lang po tayo ng Lord for a bigger tomorrow. Kaya thank you, Lord. Sa araw po na to, nasa pang-apat na session na po tayo. At ang una pong napag-aralan nyo ay, wala po ako dito kanina, pero sige nga po, tulungan nyo po ako. Ano po yung una ko, nakikinig po kayo? Ayun, talagang nakikinig ang ating mga delegate ngayon. Ano kasi wala po kayong choice. Nakikita po namin kayo, wala pong nakaharang sa inyo kapag napipikit ka na. Kaya kailangan talaga very active po tayo. Tama po, the greatest opportunity. Yung pangalawa po, I believe si Pastor June po nagturo. No? Ano po tinuro ni Pastor June? Repentance. And last, very fresh, si Sister Jaline, si healing. At dyan nakita ko maraming lumuha. Amen. Pero tonight, alam po natin, marami pa po kayong ilalabas. At sa gabi po na to ang pag-aaralan natin, ang last session po natin, ang title po nito ay The Greatest Love. Gusto niyo po ba akong kumanta? Greatest love of all. The greatest love or the revelation of the cross. So, originally po ang nagtuturo nito sa encounter ay si Pastora Maricel, pero kasama siya sa ipagpe-pray natin ngayong gabi. No, kasama siya doon sa mamaya, pag-aaralan po natin yon. But anyway, so sino po dito meron kang tinatawag na greatest love? Parang ayaw pa aminin. Di ba meron meron akong sinasabi kong greatest love ko po, talaga, nakasulat yan sa notes ng phone ko, ito yung greatest love ko. Di ba meron tayong mga ganon, meron tayong feeling mo, ito siya, yung greatest love mo. Pero sa gabi po na to, i-change natin kung si Sister Girlie, ang greatest love niya, si Brother Ronald. Meron pong tatalo kay Brother Ronald sa gabi na to. Okay lang po ba? Ayun, okay lang. So, bago po tayo mag-start, dahil nanginginig po ako sa kaba, pray muna po tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa gabi na to. Salamat sa ginawa mo na at gagawin mo pa sa mga delegates namin sa gabi na to. I know, God, nagsisimula ka pa lang. Marami ka pang papatunayan sa kanila. Marami ka pang ipaparanas sa kanila. Even sa amin na mga guide tonight, Lord, I know hindi mo kami palalampasin sa matinding pag-ibig mo sa amin ngayong gabi. And even to those delegates na pang ilang encounter na nila to, Panginoon, pero walang nauulit sa'yo. Palagi kang may
mayroong bago na ipaparanas sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Holy Spirit, malaya ka na kumilo sa gabi na to. Wine-welcome ka namin. Sa iyo ang sambahan na to, sa iyo ang gawain na to. Ikaw manguna, ikaw ang magbago ng puso at buhay ng aming mga delegates for tonight. And also, Lord, I pray na ikaw ang magsalita. Lord, itago mo lang po ako sa likod mo at boses mo, ikaw ang makita at marinig ng mga delegate namin for tonight. Kaya salamat po, inaalay namin sa iyo ang gabi na to. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, bago po tayo pumunta sa cross, meron muna po akong tanong sa inyo. Ayan. So, sabi po natin pang-apat na to, no? Pang-apat na session na po to. Ang tanong ko po sa inyo, naramdaman mo na ba sa 3 session na yun na minahal ka? Ayun. O may nagmamahal sa'yo? Amen. Ayun, so meron na daw, sabi ng ating mga delegate. Pero alam ko po, gusto ko po sabihin sa inyong lahat that tonight ay, sabi ko nga kanina kay Sister Girlie, parang, yung right term doon, wawa sa akin, no? Parang papatumbahin ng lahat ng mga nagmamahal sa inyo, yung magpaparamdam ng pagmamahal sa inyo ngayong gabi. Thank you, Lord. And this is gonna be the greatest. Sabihin mo nga sa sarili mo, ang gabi na to, ang magpaparanas sa akin ng greatest love. Ayun, kita-kita ko naman sa smile ni Sister Girlie ang kanyang pagkahanda. Okay, so this night, we will have an encounter like never before. So some of you here, sabi ko nga kanina sa prayer natin, pang ilan mo na to Si Christian, tanongin na, si Christian, pang ilan mo na tong encounter? Pang 6. Ayun, isa na lang, papalitan mo na si Bishop Oriel. Ayun, si Bishop Oriel, naka 7 times daw siyang encounter. Pero anong masasabi mo? May nauulit bang karanasan? Di ba palaging may bago? Parang hindi pa ako nag-encounter. Parang first time ko to. Di ba yun ang pangako sa inyo ng Panginoon para sa mga ilang beses nang nag-encounter? Sino naman po dito first time? As in, ngayon mo lang to naranasan. Ayan, Sister Girlie po. And I tell you, humanda po kayo. Mayroon pong paparana sa inyo ang Panginoon, especially the new ones, kasi first time nyo to na talagang mararanasan yung lahat ng mangyayari sa gabi na to. Very excited po ako. And alam nyo po, hindi nakakasawang pag-usapan at maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Diba po, kahit paulit-ulit, kahit na araw-araw tayo dito, pag-usapan natin yung pag-ibig ni Lord, hindi siguro tayo mauubusan. Amen po ba? Talagang kung ang ginawa ng Lord sa buhay natin at kung pag-uusapan natin kung gano'n niya tayo kamahal, kahit na mag-isa-isa tayo, hindi tayo talaga matatapos. Parang willing po ba kayo na 1 year yung encounter natin? Basta araw-araw po kayo mabalik. Di ba kasi kung pag-uusapan po natin pag-ibig ni Lord, gano'n na, hindi talaga siya matatapos. So, pero ngayon po, paiikliin lang natin siya, mga 3 minutes lang. Hindi po, biro lang. Ayun, thank you, Lord. So without further ado, mag-start na po tayo. And yun, sa gabi nga po na to, pag-uusapan natin ang maximum expression ng pagmamahal ng Lord. So, taas nga po dito ang kamay ng may asawa. Ayun, isa lang. Ayun, si Pigeon. Ayun, yung mag-aasawa na. Ayun, parang may sumisigaw dun sa likod. Ayun, so, yung mga asawa nyo po, sige, may mga jowa, taas kamay ng may mga jowa. Yung proud to be yung kaibigan ko talaga, proud na proud. Ayan, parang ako napakataas po nung kamay, kahit maliit, kitang-kita ko sa likod. Very proud siya. So, ang tanong ko po sa inyo, ang asawa nyo po ba, at ang mga jowa nyo, mga boyfriend or girlfriend nyo, masasabi nyo po bang maximum ang pag-ibig nila sa inyo? Oh yes, shout out po kay Brother Ronald, napakabilis pong sumagot ni Sister Girlie. Yes daw po, maximum pero gusto ko po kayong ma-disappoint. Kasi gusto ko po sabihin sa inyo na hindi po maximum. Meron pong mas matinding pagmamahal ang kayang ibigay sa inyo bukod kay Brother Ronald. Pero baka sabihin ni Sister Girlie, oo nga, na-disappoint ako. Hindi, ibig ko sabihin ko lang po, maximum na para sa inyo, pero may mas matindi pa doon na pagmamahal. Ayun, at the end of the day, kahit na mahalin kayo ng todo ng asawa nyo, kahit na mahalin ka ng todo, sabihan ka ng 100 times na I love you ng asawa mo o ng boyfriend mo, hindi, meron pa din yan. At the end of the day, meron pa ding hahanapin yung puso mo.
Amen po, meron at merong hahanapin yung puso mo. Na kahit kailan, hindi makokontento unless siya ang nakasentro. O alam niyo po kung sino sinasabi kong siya. Handaan niyo po yan na ang puso na yan, hindi makokontento yan unless si Kristo ang nakasentro. Amen po. Amen. Thank you, Lord. So, sa susunod na slide, meron po akong papakita sa inyo na, ayan. So, sino po dito nakapanood na ng palabas na po na yan? Ayan, panood niyo na po ba yan? Ang title po ng palabas na yan ay si Pastor John, The Chronicles of Narnia. Yan po yung one. Ayan, hindi niyo pa po napanood. Ayan, pagkatapos po na EGR, panoorin niyo po. Hindi, maganda po yan. Ano siya, makikita niyo din po ang story ng salvation ng Panginoon through that story. Pero ang gusto ko pong i-highlight dyan, sa kwento po na yan, yung apat na magkakapatid ay simple lang. Pero dahil sa isang wardrobe, meron silang pinasukang wardrobe. At pagpasok po nila sa wardrobe na yun, nagbago ang lahat. No, pambihira, kunwari, eto ako sa kwarto ko. Tapos doon sa damitan ko, kukuha lang ako ng damit. Pag ganun ko, uy, may lagusan. Tapos yung bida, lumago siya doon. Tapos, ayun na, napunta na siya doon sa other world. And sumunod na doon yung mga kapatid niya. So ano pong gusto kong sabihin sa inyo? Kung paano yung magkakapatid na yun, pumasok doon sa wardrobe at nagkaroon ng panibagong mundo as in totally different. Ganun din po kayo. Kapag na-experience niyo po yung nasa harap natin na cross, your life will be totally, as in totally, completely different. Excited na po ba kayo? Ayan, tingnan nga po natin baka may lagusan dito sa cross. Ayan, hindi po yun ha. Hindi ko po baka mamaya may lumagos dyan mamaya, hanapin nyo yung lagusan. Hindi po yun. Pag-aaralan natin ngayong gabi kung ano ba yun, paano ba magiging completely different yung ating buhay. So, susunod na slide naman po niyan. Ayan, sino po nakakilala dyan? Siyempre di nyo yung kilala kasi lumang tao. Ayan, so, ang lalaki po na yan, kung kanina po ang example natin ay sa isang movie, yung pong lalaki na yan ay sa Bible po natin tatagpuan. Ayan, yung pong tao na yan, sige, guess nyo po, isa po siyang apostle. Apostle. Ayan, sino po siya? Ayan, so, sa Book of Acts po natin siya matatagpuan. Ayan, tama po ba? Pablo po ba sabi niyo, Sister Harry? Pablo po ba sabi niyo? Ano po? Ayan, may sinabi po si Sister Harry, hindi ko ito. Ayan, si Paul po yan. So, si Paul, alam niyo po ba, greatest din siya, kagaya ng lesson natin. Si Paul, greatest din siya. Kaya lang, greatest persecutor siya ng church at greatest persecutor siya ng mga Christians. So, kung i-describe natin siya, si Paul ay spiritually dead. Ayan, so sabi ko nga dito, may kilala po ba kayong persecutor ng church? May kilala po ba kayong persecutor ng Christians? Ayan, invite po natin sila sa church. Kasi kung mayroong pwedeng magbago ng buhay nila, walang iba kung hindi ang Panginoon. So, bakit ba natin pinag-uusapan si Pablo? Kung makikita niyo po sa picture, alam niyo po si Pablo, ubod ng sama. As in talaga. Imagine mo po yung mga, nag-worship kay Lord, nagpaminiwala sila kay Jesus. Pinipersecute niya and pinasunog niya pa nga. Di ba napakatindi, napakasama niya talaga. Pero, kahit na napakasama niya, basahin nga po natin yung verse. Pwede ba akong magpabasa para baka natutulog na po kayo. Ayan pa, next slide nga po. Ayan, may verse. Ayan. So, pabasa nga po ako si Sister Heidi. Pabasa. Acts verse 9. Ano ba yun isa? Chapter 9, verse 3 to 6. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked, I am Jesus, whom you are persecuting. He replied, Now get up and go into the city, and you will be told what you must do.
Amen. So, si Paul po, wag muna. Ayan, si Paul po sa kwento na yan, dyan niya nakatagpo ang Panginoon. So, ang point is, kahit na ubod ng sama si Pablo, di ba parang yung mga nakasakay sa train kanina? Di ba parang, di ba wag na lang? Kasi ito lang naman yung mga mamamatay, pwede na yan. Di ba parang, napakasama nila, mga adik, mga kung ano yung mga nasa loob ng train. Pwede na, di ba? Kung ikaw yung tatay, sa totoo lang, pwede na po, di ba? Pero kahit na, sabihin nyo nga po sa sarili nyo, kahit na sobrang sasama nung nasa loob ng train na yung, kahit na sobrang sama ni Pablo, na-encounter niya pa din ang Panginoon. So anong pong gusto kong sabihin sa inyo? Wala po ni isa sa inyo ang pwedeng palampasin ni Lord. Hindi pwedeng kahit yung tingin mo sa sarili mo ay ubod ng sama, maging yung mga nasa live po na nanonood. Kahit na feeling mo ikaw na yung pinakawalang pag-asa, parang, ito hindi na ako magbabago. Di ko nga ba't ako nandito eh. Hindi ko nga alam ba't ako nanonood ng live na to eh. Gusto ko pong sabihin sa inyo na kahit gaano kasama ka sa tingin mo o kasama yung sitwasyon mo, it will never be a reason para hindi ka katagpuin ng Panginoon. It will never be a reason para hindi ka niya i-encounter. Just like what Paul experienced. Kahit na, umaga parang kung titingin tayo sa character niya, sa katayuan niya, kung deserving lang pag-uusapan, hindi talaga siya deserve. Pero gusto ko pong sabihin sa ating lahat, tayo din. Sabihin mo sa sarili mo, ako din. Ayan, tayo din po, hindi deserving. Tayo din po parang yung mga nasa train na yon na kahit na hindi tayo deserving, the Lord, God the Father, allowed His Son to die for us. Nai-imagine niyo po ba yun? Naiisip niyo po ba yun? Kung gaano ka-gracious sa atin ng Panginoon. Kasi I believe kung na-appreciate po natin yon, pupunta ka sa church na to na pumapasok ka pa lang sa church, naiiyak ka na kapag nakikita mo yung cross. Kasi naiisip mo kung gaano ka-gracious sa iyo ang Panginoon, pambihira. Iba po. Pero, bakit ko po ba sinabi sa inyo yan? So, habi ko nga po sa inyo, si God, si Jesus, nilet niya, hinayaan niya na tayong lahat ma-encounter natin siya. Pero, meron pa po siyang mas matindi na gustong sabihin sa atin. Ngayong gabi, sabi ko nga kanina, merong nangyari sa cross, hindi lang yung basta kahoy dyan na nilagay, kailangan ng symbol ng church, dapat may kahoy dyan na pa-cross. Hindi po, hindi siya basta simbolo lang, hindi siya basta pendant lang ng kwintas ni Natalie, no, hindi siya basta ganun lang, hindi siya logo lang ng church natin. Meron pong naganap sa cross na yan, may nangyari po dyan. Alam niyo po kung ano nangyari? Sino po nakakaalam ano nangyari? Pag hindi nyo po alam, magsasample po tayo. Pwede po ba pumunta si PJ dito? Titingnan po natin kung anong mangyayari sa kanya pag pinako natin. Hindi, may nangyari po. May nangyari sa cross na yan. May napako dyan. May tumagas na dugo dyan. At yung dugo na yon tumagas para sa'yo. Sabihin mo nga po, hawakan mo po yung puso nyo. Pakisabi po, para sa akin. Para sa ating lahat, yung tumagas na dugo dyan. So pag-usapan po natin yung dugo na yon. Alam niyo po ba that the blood of Jesus, 7 times po yun na nag-shed. 7 times. Pwede po bang i-take note natin? May mga notebook po ba kayo para matandaan natin? 7 beses, pambihira. 7 beses na nag-shed yung blood ni Jesus for us. And none of those is a coincidence. Wala po doon na parang, kasi bigla na lang tumulo. O hindi ganon. Lahat nun may ibig sabihin. Lahat ng bawat patak ng dugo na yung may sinasabi yun sa'yo. Kaya wag po nating i-miss tonight, ano ba yung gustong iparating sa'yo nung bawat dugo na yon. Sabi ko nga dito, each one had been established with a specific purpose by the Father. Panood natin kanina. Dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Imagine nyo, mas pinili ka niya kaysa sa anak niya. Yung anak niya mabait, darling of heaven, walang ginawang kasalanan. Diba? Sa totoong buhay po, sa realidad, sige po kayo, ilagay niyo po yung sarili niyo sa pwesto po nung tatay. Sino po may anak dito? Ayan, pasensya na po kayo, mag-isa lang po kayo dito. Si Hana po. Si Hana po, lalagay natin dun sa riles ng tren. Tapos po, ang magiging kapalit ng pagkamatay ni Hana,
nakikita niyo po doon, nag-addict, or, ito, pasakitan pa natin. Sa inyo po mismo may ginawa. Hayaan niyo po bang mamatay yung anak niyo? So, totoo lang po, para po dun sa tao po na yan. Hindi. Di ba hindi? Kaya, reckless love, hindi mo maintindihan. Lord, hindi ko maintindihan. Bakit? Di ba? Ang sama-sama ng mga tao na yun eh. Bakit yung anak mo na inosente, na wala namang ginawa, bakit siya? Bakit pinili mo yung ibang tao? At sa kung paanong hindi natin maintindihan o ma-comprehend yung nangyari na yun, ganun mo din hindi maintindihan, bakit nga ba ako? Alam niyo po, tayo po yung nare-represent nun, yung mga tao po na yun. Wala po sa atin na hindi pwedeng maging partner dahil lahat tayo nagkasala sa Panginoon. Even before we were born nga po, di ba? So, grabe. So, pag-umpisahan na po natin, number 1, yung unang dugo po na nag-shed sa Panginoong Jesus. Ay, nakatawang ko na pala. Sorry, sige, balikan muna natin yan. Maganda yan, sorry. Okay, so before po yun, basahin muna po natin to. This night po, tandaan po natin to just 1 second of gazing upon His beauty and you will be transformed for eternity. 1 second lang po yun na matitigan mo yung beauty ng Panginoon. Paano pa ngayon? May chance ka na yakapin yung cross, may chance ka na magtagal dyan, may chance ka na, kung gusto nyo po, wag na kayong umuwi. Diba? 1 second lang matatransform ka for all eternity. Paano pa yung magtagal ka? Kaya mamaya po, okay lang po ba sa mga guides? Kapag po niyakap nila, total 5 lang naman po sila. So, tigwa 1 hour po sila sa cross. Hindi. So, ang point ko po, grabe, matindi po yan. Wag po nating basta. Gusto ko po ma-appreciate natin tonight yung cross po na yan. Okay po? So, let's go na sa ating point number 1. So, yung una po, ayan. Blood like drops of water. Ayan, number 1. Blood like drops of sweat pala. Sorry, water. Saan ko pinulot yung water? Ayan, blood like drops of sweat. Na ang sinasabi po niyan sa atin ay ang faithfulness, pinapakita po dyan ang faithfulness ng Panginoon. Sabi po sa Luke 22, verse 44. Ayan. So, and being in anguish, he prayed more earnestly and his sweat was like drops of blood falling to the ground. So, the first outpouring happened, next slide nga po. Ayan, yung first outpouring po ng blood ni Jesus ay nangyari sa Gethsemane. Ayan, kung makikita niyo po yung picture, si Jesus po yan, ang ating pong Panginoon yan. Grabe, bakit ganyan yung pwesto ng ating Panginoon? So, si Jesus po, dyan siya nag-sweat ng large drops of blood. Imagine po, hindi lang basta drop of blood, large drop of blood. Pambihira. Kahit na mag-jogging, kasi Pastor John laging nag-gym yan, kahit na mag-1 day siya sa gym, hindi siya magsusweat ng blood. No? Pero bakit to the point na nag-sweat ng blood ang Panginoong Jesus? Ano bang meron? Ano bang nangyari? Alam niyo po kung bakit, tanungin niyo po ako kung bakit. Ayun nga sabi sa verse, because of His agony. Kasi po, dyan po nangyari na binetray po siya ni Judas. Grabe no, buong puso mong minahal. Di ba hindi naman naging unfair si Lord kay Judas eh. Fair na fair yan sa mga disciples niya. O dahil, siyempre alam na ni Jesus yung mangyayari. O dahil magkakanuluto sa akin, what if hindi ko to isama sa ibang misyon? O kaya, wag ko kaya itong pakainin? O kaya, wag kaya siyang humati dun sa hinati-hati kong tinapay? Pwede, di ba? Pero hindi, tininit po siya ng Panginoon kung paano kamahal ng Panginoong Jesus yung lahat ng disciples. Ganon din si Judas. Buong puso. Tapos binetray siya. Naranasan nyo na po bang mabetray? Ano po pakiramdam ng pagtaksilan? Di ba napakasakit po? And hindi po basta-basta po yung pagtataksil po ni Judas, ha? Yung kamatayan niya po yun, nilid siya sa death niya. Parang kumbaga, kung bibigyan natin, i-imagine natin yung scene, anong ginawa kong mali sa'yo? Di ba? Anong ginawa ko para ganito? Tapos dahil nga Diyos siya, o makapangyarihan ng Panginoon, pwede naman. Okay, ganito na lang, Judas. Kasi total, kasala ka sa akin, pasensyahan tayo, exempted ka, hindi ako mamamatay para sa'yo. May ganun po ba? Wala pong ganun. And yun po yung sobrang napakatindi po ng agony ng Panginoon na
Sa tingin ko po kasi mamamatay siya sa taong nag-betray sa kanya. Though mahal na mahal niya po, pero wag po nating alisin na tao siya. Napakasakit po nun. Ano po pakiramdam na mamamatay ka sa taong nanakit sa'yo? Kaya niyo po ba yon? Yung bigyan nga lang ng biskwit pag sinaktan ka, wag no? Deserve. Favorite natin yan eh. Siya magutom, deserve, sinaktan niya ako. Di ba? Ganun po tayo. Pero ang Panginoon, wala po siyang sinabing ganun kay Judas. Kaya napakatindi, napakasakit po nung part na yun. And in that part din, nag-agree si Jesus sa Father na mamamatay siya para sa mga tao. Pwede niya nga sabihin, nilagay ko nga po dito, pwede niya sabihin, Lord, Tay, ba't naman ngayon? Di ba kung kailan binetray ako ni Judas? Bakit ngayon ko pa kailangang mag-agree? Bakit ngayong moment ko pa kailangan na magsabi na or mag-agree sa usapan natin na mamamatay ako para sa mga tao? Di ba parang not in a good timing? Father, not in a good timing. Next year na lang ako mamamatay para sa kanila. Kasi nasaktan ako, binetray ako ni Judas. Di ba pwede? Pero grabe hindi. Kumbaga parang sa sobrang sakit ng pinagdadaanan niya. Kaya dumating sa point na nag-sweat po siya ng blood. Sa sobrang sakit po ba ng naranasan niyo, dumating na po sa point na nagka-sweat po kayo ng blood. So ibig sabihin, wala nang mas titindi pa sa tindi ng sakit na naranasan ng Panginoon. But then, again, tiniis niya pa din para sa'yo. Diba? Kahit na napakasakit, alam niyo po kung bakit? Tanongin niyo po ako kung bakit. Because the blood that was shed as drops of sweat has the power to heal every wound caused by betrayal. Kaya po tiniis ng Panginoon yon kasi alam niya na sa mga darating na panahon may magbe-betray sa'yo. Alam po ng Panginoon yung mangyayari sa future. Diyos po siya eh. Kaya niya tiniis yun. Kasi dadating yung panahon, mabebetray ka, masasaktan ka. At kapag nandoon ka na, maiisip mo, oo nga pala, dumanak nga pala yung dugo ng Panginoon. Nabetray nga din pala siya, pero tiniis niya para hindi ko na maranasan to. So gusto ko pong kausapin ngayon yung mga tao na pakiramdam mo, binetray ka ng mga tao sa paligid mo, pinagtaksilan ka ng mundo, pinagtaksilan ka ng mga mahal mo sa buhay. May nakakaintindi sa'yo. At gusto ko pong sabihin sa inyo na tumanak na ang dugo ng Panginoon para dyan. Kaya kaya ang dalangin ko po gumaan yung puso ng mga tao na meron pong ganoong pinagdadaanan. And, of course, to give us a faithful heart. Na kung paano po ang Panginoon, alam ko po mahirap. Hindi ko po ini-invalidate yung nararamdaman nyo. Masakit pong i-betray ng mga mahal nyo sa buhay, masakit pong pagtaksila ng mga tao. But, isa po sa tinuturo ng point number 1 na to, na kung paano ang Panginoon, sa kabila ng lahat ng yon, naging faithful pa din siya, tinupad niya pa din yung dapat niyang gawin, namatay pa din siya para sa mga tao out of love. Ganon din po tayo. Pwede po ba na sa gabi na to, i-learn po natin kung sino man po yung mga tao na yon na nagtaksil sa inyo, nagbetray sa inyo. Can we just love them still faithfully? Hindi sa sarili mo. Hindi mo talaga kaya yan sa sarili mo. Kukunin po natin yung heart ng Panginoon. No, sa pagpunta po natin mamaya sa cross, kung ito yun yung nararanasan mo, yakapin mo yung cross and sabihin mo sa Panginoon, Lord, kailangan ko yun. Yung number 1 point na yun, yung blood mo na nag-shed, kiniklaim ko yun. Gusto kong patawarin yung tao na itong nagtaksil sa akin. Gusto kong mahalin faithfully yung tao na itong nanakit sa akin. Amen po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabi ko po sa inyo, 3 minutes lang po tayo. Hindi madayo po to 7. So, pangalawa po, blood from His face. Ayan, and it talks about our identity. Sabi po sa Isaiah 52 verse 14, just as there were manly who were appalled at him, his appearance was so disfigured beyond that of any human being, and his form marred po ba doon? Beyond human likeness. Basahin po natin sa Tagalog para dama.
Napakasakit po nung part na to. Iyak ako kanina habang yung kinaka-copy-paste ko po yung verse na to. Sabi dito, marami ang nagulat nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos hindi makilala kung siya ay tao. Grabe. Hindi po basta-basta yun Hindi po basta-basta yung pagkabugbog sa Panginoon. Imagine niyo po, hindi na siya makilala. Tao pa ba to? Kasi kung may sugat ka lang, kung simpleng sugat lang yan, makikilala ka pa. Pero yung bugbog po na nadama ng Panginoon, sobrang grabe na hindi na makita kung tao pa ba to. Grabe, hindi na lang po siguro mapakita sa mga videos. Kasi syempre, super, po yan, napakatinding. Di ba pa kay Pastor John ko yata yung narinig, na yung nasa video, hindi pa yun. Mas matindi pa po yun. Kumbaga sa video, nasasaktan na tayo, di ba? Sobrang grabe. Pero sa totoo pa po, yung totoong nangyari sa Panginoon, grabe. Sabi nga sa verse na to, hindi na siya makilala. Sobra. Pero, again, iniis po niya para sa atin. So, yung mga Roman soldiers po, nung time na to, alam niyo po kung bakit niya siya makilala. Kasi po, pinilit pong hilain yung balbas po by bird. Yeah, yung balbas niya. Try nyo nga po sabunutan niyo. Di ba kapag sinabunutan ka, sige try lang po natin, huwag niyo masyadong sakitan. Pero sige po, medyo yung may mararamdaman kang sakit, sige sabunutan po natin sarili natin. Yung medyo may masasaktan ka lang sakit. Yeah, kapag nasasaktan na po kayong todo, tigilan nyo na po. Ay, di ba sobrang sakit? Talagang kapag sinabunutan ka nga, naaalala ko nung bata ako, hindi pwedeng hindi ako gumante. Napakasakit po eh. Di ba? Pero hindi natanggal yung buhok ko. Pero sakit na ako. Andun pa yung buhok ko. Paano pa ang Panginoon pinilit tanggalin? Na-imagine niyo po ba? Pinilit tanggalin. Grabe, gano'n ba ito kasakit? Kaya hindi na siya nakilala. Di ba siguro po pagtanggal, sumama na yung balat or whatever. Gano'n po katindi yung pinagdaanan ng Panginoon. Hindi lang basta napako siya sa krus, marami pang nangyari. Yung pagkapako nga lang po sa krus, hindi natin kayang gayahin eh. Hindi natin kayang gawin. Paano pa kaya yung bawat proseso? So kaya ko po sinabi na maximum expression of love. Na kahit mahal na mahal po kayo ng asawa nyo, kahit mahal na mahal po kayo ng boyfriend nyo, I believe hindi nila kayang gawin yun. Wala pong makakapantay. Pero ang Panginoon, just to let you know na mahal ka niya, kaya niyang tiisin. Kahit na wala na siyang, literal na wala na pong mukhang maiharap ng Panginoon. Wala na talaga, walang mukha, hindi na siya makilala eh. Iba po, grabe. Napaka sakit. Pero again, yun nga po, hindi ako mamamatay ng mabilisan para sa iyo. Kasi nga, meron siyang kaya kailangan niyang pagdaanan yun. I want you to understand na create po tayo in the image and likeness of God. And kailangan niyang ma-preserve yan. So sabi ni Lord, anak, sige ako na. Di bali nang masira yung mukha ko, di bali nang mawala akong mukhang maiharap. Basta maging okay lang yung pagtingin mo sa sarili mo. Basta hindi lang bumaba yung self-esteem mo. Naiyak ako. Grabe, di ba kasi, kaya po ako naiiyak kasi sobra po akong na-convict, sobra akong na-guilty dun sa part na namatay ang Panginoon para lang hindi magkaroon ng low self-esteem yung mga tao. Tapos ikaw, minamak mo yung itsura nila. So parang sabi ko, God, grabe. Namatay ka para sa tao na to para hindi bumaba yung tingin niya sa sarili niya. Tiniis mo yung napakasakit na yun para lang tumaas yung tingin niya sa sarili niya. Tapos ako, dinadown ko yung kapwa ko. Tapos ako, nilalait ko yung kapwa ko. So parang naano talaga ako na tinuruan ako ng Panginoon through this point number 2 na grabe. Habi ko nga po dito, always remember what God did for you, and to those who are mocking other people, and to those who are belittling other people, and to those na nilalait yung looks ng ibang tao, mahiya po tayo sa Panginoon.
Kasi parang sinasayang natin yung ginawa ng Diyos. Lalo na po kung Kristiyano tayo, alam natin yun. This night, let this be a reminder for all of us na grabe, matindi ang ginawa ng Diyos para pataasin ang self-esteem ng bawat isa, para i-redeem yung identity ng bawat isa, para lang i-down mo siya. Para lang tingnan mo siya ng mababa. Para lang laitin mo siya. Kaya pwede po ba this night, let us appreciate one another. Pwede po ba sabihin mo sa katabi mo, maganda ka, gwapo ka. Ayan, sabihin mo din sa kanya, may future ka. Yan, lahat ng pwede mong magandang identity, sige sabihin mo. Ayan, kasi iyan ka. Ayan, simula po sa araw na to, kapag nakikita natin yung mga kaibigan natin, yung mga pamilya natin, yung mga anak natin, ayan, let us always tell them, alam mo, anak, ang ganda mo talaga. Hindi yung, alam mo, ikaw talaga ganyan ka, wala ka na talagang pagbabago, wala kang mararating. Alam niyo po, meron po ako, akala niyo po wala lang po yan, minsan biroan lang sa atin, di ba? Pero meron po akong nakausap na isang kabataan, malaki na po siya, nagtatrabaho, successful at that. Pero hanggang ngayon, yung sinabi ng magulang niya na wala siyang mararating, ang tagal na po, successful na siya, may narating na siya. Hindi niya pa din nakakalimutan. Kaya kahit na successful na siya, ang tingin niya pa din sa sarili niya, walang kwenta. Dahil sa sinabi ng tao na yun. So, tandaan niyo po yung sinasabi natin sa kapwa natin, nakaka-affect yan hanggang sa future. Pero ngayon, thank you Lord, sa inyo naman pong nandito. Kung may nagsabi niyan sa'yo, kung may nagsabi sa'yo, ganito ka, ganyan ka, wala kang mararating, pangit ka, bobo ka, or whatever na sinabi sa'yo ng mga tao, tandaan niyo po, pwede ko po bang sabihin to, Pastor John, ang ginawa po sa Panginoon, for lack of better term lang po, winalang hiya po ang Panginoon ng mga tao. And pinayagan niya yun para lang i-redeem yung identity mo. Grabe. Di ba napakasakit po ng word na yun, pero totoo po yun. Yun po ang ginawa sa Panginoon. And hinayaan niya yun para ma-redeem ka. Kaya I hope this night, nagbabago yung puso natin. Hindi na, wala nang makakapang-api sa akin. Wala nang sasabihin yung ibang tao na makakapagbabago ng mindset ko. Kasi alam ko na tiniis na ng Panginoon yon para ma-redeem yung identity ko. Amen. Pwede po ba nating palakpakan si Lord? Thank you, Jesus, for all that you've done. Pangalawa pa lang po yun. Pangatlo, so, nakikita niyo po yung mga picture, iniisa-isa po natin, pero mamaya po, mapapanood niyo po yan talaga ng whole video kung paano po nangyari yun sa Panginoon. So, pangatlo po, blood that shed from His head. And it is telling us that we are already, conquerors. Thank you, Lord. Sabi po sa Matthew 22, verse chapter 27, verse 29. And then twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put the staff in his right hand. Then they knelt in front of him and mocked him. Hail, King of Jews, they said. So, sino po naman dito naranasan mo na masaludsod? Di ba napakasakit po, masaludsod, tapos napakahirap anuhin yan, na tanggalin. Nung bata po ako, naalala ko, nasa ludsud ako, talagang hindi ako mahanap ng mga tita ko kasi ayaw kong patanggal. Ayoko, mamamatay ako. Yun po talaga sabi ko, nasa ludsud lang po ako, isa lang po yun na maliit lang. Totoo po, nangyari po yun. Takot ako kasi napakasakit, ganyan po ako maglakad. Isa lang po yun, maliit lang, na tinik, iba, paano pa po ang Panginoon? Yung tinik po na nilagay sa crown niya, sa ulo niya, napakasakit po nun. At hindi po yung basta pinatong lang na gano'n. Finors po yun. Diniin yun. Kaya nga may mga blood siya dito. Yun po. Yung kanina, nung naiisip ko yung kanina na kinakanta ni BJ, yung binigyan siya ng madaming crown. Opo, pero bago yun, meron munang crown of thorns na nilagay sa kanya. Ibabalik po tayo sa buhok ko nyo. Di ba nakabili na po ba kayo ng headband na mumurahin? Tapos sa sobrang mura niya, pag ginano mo, napakasakit.
Di ba, naalala ko po yung nanay ko, nang ginanong po sa akin, talaga nagalit po ako sa nanay. Sobrang sakit po, huwag mo na bibigay sa akin yan, napakasakit. So, iyak ako ng iyak. Akala mo namang mamamatay na ako dahil sa headband. Headband lang po yun, ha. Paano pa po yung ang Lord? Di ba, napakasakit po nung nilagay sa kanya na yung pinilit, pinagdiinan. And again, tiniis niya uli yun. Naintiniis ni Lord, no? Tiniis niya po ulit yun para sa atin. So ano po ba ibig sabihin nung crown na yun? Pwede po bang pa-flash? Ayan, may ibig sabihin po yung crown na yun. And, so yung crown po na yun, it represents, sa Bible po, yung thorns, nagre-represent po siya ng luck, ruin, and curse. So, kung iisipin mo, bakit ba ito yung nilagay kay Lord? Kasi, sabi ko sa inyo, lahat ng nangyari sa Panginoon, hindi coincidence yun. Meron siyang nire-redeem sa atin, meron siyang kailangang pagdaanan para, sabi nga natin kanina, totally, completely, ma-redeem ka. And, yun po yung nare-represent po nung crown of thorns po na yun. And, basahin ko lang po So yung tatlo po na yon, it came upon to mankind because of our rebellion. Ikaw yun, nagrebelde ka, kaya naranasan mo yung mga bagay na yun, o nagkaroon ka ng mga bagay na yun. Pero kahit na ikaw yun, sino pa din nagsuffer? Si Jesus pa din. And again, kung sa tao po napakahirap nun, ikaw yun pag rebelde mo yun, deserve mo na ikaw yung, para matuto ka. Di ba? Parang ikaw dapat yun. Pero again, tiniis po ng Panginoon, Jesus destroyed all ruin when He shed His blood in this way so that we would not have to suffer the consequences of the curse. Kung malalaman nyo lang po ang consequences of the curse, naku, baka una pa lang, dalawa pa lang, wala na tayo. Diba? Pero thank you, Lord. Dahil sa ginawa niya, wala na po yun. Totally, erase na yun. Wala na yung consequences ng curse. And sabi ko nga po dito, kapag hindi ginawa ng Panginoon yun, alam niyo po mangyayari? Kapag hindi si Lord, kapag hindi niya inalaw na ilagay sa kanya yung crown of thorns, tama ba? Crown of thorns po na yon, mauubos ka. Hindi mo kakayanin. Mauubos ka. Mawawasak ka. At dadanasin mo ang lahat ng consequences ng curse. Kaya sabi ulit ni Lord, ako na. Lagi natin naririnig yan ngayon, usong-uso yan. Itabi mo, ako na. Pero kapag si Lord nagsabi niyan, itabi mo, ako na. Grabe yan. Na sana kapag naririnig natin yung, ako na. Si Lord yung may pinaka-the best na ako na. Grabe. Thank you, Lord. The blood of Jesus shed from His head has the power to destroy every curse and to make us conquerors. Sabihin mo nga sa sarili mo, sabay-sabay po natin sabihin. Sabihin natin. I am a conqueror! Ay, dama ko po. Na-conqueror po kayo. Okay, sabihin nga po natin, I am a conqueror! Yung kapag sinisigaw po natin, yung conqueror ka talaga, yung talagang makaka-conquer ka. Kasi sayang naman. Sayang naman yung ginawa ni Lord kung I am a conqueror. Diba? So, every time nasisigaw po tayo ng I am a conqueror, isipin mo yung crown of thorns. Andin nung dinaanan ng Panginoon. Tapos sasabihin ko lang, I am a conqueror, I am a conqueror. Ayun, nakakasayang naman yata yung ginawa ni Lord. Diba? Isa pa po sabihin natin, I am a conqueror! May sinisigaw pa po kami na kapag sinabi ni Pastor John, conqueror, sasabihin niyo po, au, au, au. Malakas po ay yung maririnig ng kapitbahay. Okay po, sige po, sabihin natin. Pag sinabi ko pong conqueror, sabihin niyo po, au, au, au. Okay po. Ready? Conquerors! Natakot yung kaaway Sige po, isa po. Conquerors! Ayun, malakas na. Kasi hindi, joke lang. Naiintindihan ko po kayo, 5 lang po tayo dito. Kaya medyo mahina. Sabi ni Sister Heidi, maubos na yung ano ko. Ayan, so, piniis po yun ng Panginoon for us to be conquerors, prepared to overcome every challenges. Kaya huwag kang papayag.
Sabihin mo nga po ulit, pwede ba? Gusto ko talaga sinasabi sa katabi, kaya lang malayo. Sige po, lakas nyo na lang. Sabihin mo sa katabi mo, kaya huwag kang papayag. Kung ikaw at ang pamilya mo, sa tingin mo, pinapahirapan pa ng kakulangan, iluhod mo yan. Alam niyo po ang mga iluluhod natin mamaya, Kung ikaw at ang pamilya mo, binabantaan pa ng kaaway na masira, ang pamilya mo gustong sirain ng kaaway, iiyak mo yan. Huwag kang papayag. Huwag nating sayangin lahat ng ginawa ng Panginoon. May karapatan ka. No, kasi namatay ang Diyos para sa'yo. No, kung ang sumpa ng kasalanan hanggang ngayon andyan pa rin, isuko mo yan mamaya sa cross. Kasi gusto ko po sabihin sa inyo, hindi nyo po deserve yan. Hindi dahil mabuti ka, hindi dahil mabait ka at wala kang kasalanan, pero dahil ginawa na ng Diyos yun para sa'yo. Kaya kapag inulit mo pa, sayang lang. Kaya nga di ba nalulungkot tayo kapag nakakakita tayo sa kapag mahal na araw? Bakit inuulit pa? Ginawa naman na ng Panginoon. And after all, hindi naman po enough yun Kasi ang talaga lang makakapag-alis ng kasalanan natin. Dapat malinis, holy. Yung mga tao, hindi ko po sila ginajudge, pero we're not holy. Kaya kahit magpapako tayo sa cross, hindi matatanggal na yung kasalanan natin. Kasi hindi tayo holy, dapat holy yung maging sacrifice. Walang bahid ng anumang kadumihan. And only Jesus can do that. Amen po ba? Amen. Thank you, Lord. And sabi ko nga po dito, napakasakit again ng tiniis ng Panginoon para makalaya ka. Kaya wag mong hayaan na masayang lang yon. Nasaktan siya para hindi ka na masaktan pa. Nahirapan siya para hindi ka na mahirapan pa. Kaya malaya ka na. Malaya na yung pamilya mo, malaya ka na, lalaya ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, sa sarili mo, lalaya ako. Kung sa pakiramdam mo, marami ka nang sinuko kanina, di ba? Pero papalayain ka pa more. Baka meron pa dyang kailangan pang simutin. Kaya papalayain pa po tayo ng Panginoon this night. Thank you, Lord. Sa encounter natin sa cross na yan mamaya, marami pong mangyayari. May divine exchange pa na mangyayari dyan mamaya. Thank you, Lord. Number 4, malapit na po tayo sa ending. Blood that shed from his back when they scourged him with Roman whip. And that is, ang sinisimbolize po niyan, kaya po yung ginawa ng Diyos is for our redemption. Sabi po sa Isaiah, ayan po yung picture mamaya, Isaiah, yung verse muna. Ayan, sabi sa Isaiah 50 verse 6, I offered my back to those who beat me, my cheeks to those who pulled out my bird. I did not hide my face from mocking and spitting. Grabe no, kaya ako po rined yung word na offered. Voluntarily po. Hindi po siya pinilit. In-offer niya talaga yung sarili niya. So blood was shed for the 4th time when the Romans whipped Jesus back with a cat o 9 tails. Alam niyo po ba yung cat? Tama po ba yung pronunciation ko? Yung cat o 9 tails po, yung pinampalo po sa Panginoon. Balik nga tayo ulit sa picture, yung unang-unang picture, si Jesus. Ayan. yung in-offer niya po yung likod niya, ang pinampalo po sa kanya, hindi lang basta pat-pat. Yung pinalo ka ng pat-pat, nung bata ka, sobrang sakit na yun, parang, hindi na kita, mami! Diba sabi nung anak, sabi natin sa mother natin, di ba? Kasi nasaktan ka. Di ba? Pero hindi lang po basta pat-pat. No, ang pinangpalo po dyan sa likod po ng Panginoon. Ito po, next slide. Ayan. Grabe. Na kapag pinalo yan sa'yo, sasama yung laman mo pag tinanggal pabalik. Sabi ko nga po dito, nilagay ko kapag ako pinalo niyan 1 beses pa lang, parang wala na po siguro ako. Kasi sasama yung laman dahil konti lang yung laman ko, kapag tinanggal po yan, wala na. Dead na si Ate Tin. Isa lang. Pero alam niyo po ilang beses sinayaan ng Panginoon, napaluin po siya niyan. Alam niyo po ba kung ilan? 39 lashes. Ilang po ba yung mga pang Grabe no, 30. Isang palo pa lang niya, mga sige sabihin natin 5, 10.
Napakasakit na nun. 39. Sabi ko nga, bakit 39? Lord, bakit kailangan umabot pa doon? Bakit kailangan maging 39? Pwede namang mahiga ka na pagkatapos ng 10 para tigilan ka na nila. Pwede yun, pwede po yun. Pero hindi ginawa ng Panginoon yun. Hindi niya hinayaan yun. Tiniis niya up to 39. Tanungin niyo po ako kung bakit. Kasi kailangan makover niya lahat ng sickness. Wala dapat hindi masama. Alam niyo po ba, ayan, sa mga nag-encounter na narinig niyo na to, na yung 39 lashes na yon, ang kino-cover nun, hindi siya coincidence because all diseases, ang branch po ng all diseases na pwedeng magkaroon ang tao ay 39 roots. Kaya 39 lashes. So walang sakit, walang gaano kagrabing sakit ang hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Kaya every time na may sakit, kaya tuwan-tuwa ako kay Tatay Lope, grabe yung faith niya eh. Oo nga naman. Di ba? Namatay nga naman ang Panginoon. Pinalo nga naman siya nung pambihirang whip na yan. And mind you po iyan palang masakit na. Yung pumalo pa po, Roman soldiers, ang lalakas po nila. So, imagine niyo po gaano siya kasakit. Pero again, up to 39. Siguro mga nasa 37, napakasakit na. Okay, 38, may isa pang root. Okay, last 39. Kailangan wala akong hindi ma-cover. So wala pong hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Kaya sa mga may sakit, ayan kay Ate Dal, kay Sister Dal, grabe, hangang-hanga din po ako sa faith ni Sister Dal. Alam kasi nila nila Tatay Lope, nila Sister Dal, tayo alam din natin. By His stripes, we are healed. Wala siyang hindi kayang pagalingin. Kaya ito na naman ako kanina nung tinatype ko na naman to, Lord, tapos kapag may nararamdaman akong sinisipon ako, para hindi ko na kaya to, para mamamatay na ata ako bukas. Medyo overreacting po kasi ako pag may sakit, alam po ng family ko yan. Pero, grabe, nung inaano ko, sabi ko, Lord, kaya siguro wala si Mami Sel, kaya siguro natapat sa akin to kasi ako yata yung gusto mong kausapin. Ayan, grabe, wala palang hindi kayang pagalingin si Lord. So ano man yung sakit, hindi man ikaw, yung kamag-anak mo, yung family member mo may dinadaan ng may sakit ngayon, may nanunood sa live, na hanggang ngayon inaalipin ka pa ng sakit. I want to tell you po, na pinalo ang Diyos para sa sakit na yan. Whatever sakit yan. Kaya pwede po ba i-declare natin, I am healed. Yeah, sa mga nasa live po na nanonood, you are healed. No? Again, hindi masasayang lahat ng ginawa ng Panginoon. Hindi din coincidence na may encounter ngayon. Sa totoo lang po, magiging honest po ako sa inyo, magpasalamat po kayo sa Panginoon, sa pastor natin. Kasi kung titingin sa numbers, kasi yung kuryente, yung lahat ng ipe-prepare, sobrang gastos po niyan. Pero walang ganon. Kasi mahal ka ng Panginoon eh. Kahit na si Sister hindi lang mag-isa dito, tuloy ang encounter para po sa inyo. Walang makakapagpahinto ng encounter hanggat may gustong ma-encounter ang Panginoon, tuloy ang encounter. At hindi yun nagkataon kasi meron ding nakikinig sa live ngayon na may sakit na kailangan niya tong marinig right at this moment. Kasi dapat alam mo ngayon magaling ka pero hindi ka magaling. Teka lang, parang may mali. Kailangan mo pala tong marinig ulit. Baka kailangan mong ideklara na by His stripes you are healed. Na kung meron pong may mga sakit na nakikinig ngayon, pwede po bang simula sa araw na to every day? Pagbangon mo sa umaga, by His stripes I am healed. Nararamdaman ko pa din, may sakit ako. Pagbangon mo ulit kinabukasan, by His stripes I am healed. Hanggat hindi natatanggal yung sakit, huwag kang titigil. Kasi hindi pwedeng mawalan ng saysay ang ginawa ng Panginoon. Kahit anong hindi mo paniniwala, totoo pa din na namatay siya para sa sakit mo. Kahit hindi ka maniwala, di maniwala ka na, gagaling ka pa. Diba? So, I challenge everyone po na mga nanonood sa live, sa mga nandito, kung meron po kayong mga sakit na ayaw nyo pong sabihin sa amin. Ayan, pero I tell you, pinagaling ka na po ng Panginoon right at this moment. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We are healed. Thank you, Lord. So, we are all free. Grabe naman si Lord, di ba pagpunta mo sa encounter, akala mo mararamdaman mo lang na minahal ka niya. Pero grabe, pag uwi mo, hindi mo na kailangan mag-maintenance.
Dahil umattend ka ng encounter, di ba? Grabe ang Lord. It's possible. Kasi wala pong imposible sa Panginoon. Amen po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pangalima po. And anyway, yun nga po, redemption po yun sa sakit. All kinds of sickness. Thank you, Lord. Number 5, nasa last 3 na po tayo. Number 5 is blood from His hands. So, ito naman ang sinasabi po sa atin ito, o pinapaalala kung alam na natin, is our productivity and anointing. So, ang may anointing po, hindi lang po si pastor, no, hindi lang yung mga tumatayo dito, kayo din po, lahat ng member ng church, no, lahat ng nakikinig ngayon, no, meron, pwede magkaroon ng anointing. Bakit? Kasi hindi lang naman para kina pastor namatay si Jesus eh. Para sa ating lahat. So lahat tayo kasama doon. Amen po ba? Amen. Thank you, Lord. So pag-usapan po natin yan. Sabi sa Luke 23 verse 33. When they came to the place called the Skull, they crucified Him there along with the criminals, one on His right and the other on His left. Pwede po ba nating pakita yung picture? Ayan. So, napakalaki po ng pako. Yung maliit lang po na pako, yung bibigay po namin sa inyo mamaya, papako po namin kayo doon. Hindi po, biro lang. Maliit lang po yun, hindi masyadong makakasakit. Pero, tingnan niyo po sa picture, gaano kalaki. Napakalaki po, kaya nabutas yung kamay ng Panginoon, napakasakit niyan. Pero ano pong sinasabi sa atin yan? Bakit kamay? Diba, kahit na laborer ka, surgeon ka, ako nagtuturo, lahat tayo gumagamit ng kamay. Amen po ba? Sino po dito hindi gumagamit ng kamay? Pag hindi po kayo gumagamit ng kamay, kayo po unang ipapako. Hindi, lahat tayo gumagamit ng kamay. Amen po ba? And so is the Lord. And so is Jesus. Ginagamit po ng Panginoon yung kamay niya. Sobrang gamit na gamit nga eh. Bakit po? Kasi yung kamay po niya ng Panginoon na very maraming inaabot yan. No, hinihil niyan yung sick. That hand delivered the oppressed. That hand gave sight to the blind. And gusto yang wasakin ng kaaway. Pag napako yan, wala na. Wala nang gagaling, wala nang makakakita, talo na talaga, talo na yung si Jesus, talo na yung Jesus nyo. Kasi yung ginagamit niya sa inyo, wala na, napako na sa krus. Diba? So, akala ng kaaway, panalo na siya. Akala ng kaaway, nalimitahan niya ang Panginoong Jesus. Pero hindi niya alam, inalaw ng Panginoon yon. Inalaw ng Panginoon na, okay, sige, kahit masakit to, titiisin ko. Alam niyo po kung bakit? Kasi again, akala ng kaaway, mapapatahimik niya na ang miracle ng Panginoon because of that nail. But it's a no. Sabihin nga po natin, no. Because Jesus surrendered His hands so that each of us could receive the anointing and be productive. Mas dumami ang kamay ng Panginoon. Mas dumami ang pwedeng miracle na mangyari. Mas madaming pwedeng gumaling. Kasi si Lord, nung nagpapagaling siya, isa lang siya eh. Diba po? So, kuwari, nandito siya. Wala siya kung nasa church siya, wala siya sa amin, sa Kanyugan. Nandito lang siya. Kasi isa lang siya. Pero ngayon, dumami ang kamay ng Panginoon. Merong nasa Balungaw kasi andun si Brother Ronald. Diba? Merong nasa poblasyon kasi andun si Mami Sel. Dumami. Naakala ng kaaway na pa-stop niya. Wala nang miracle. Pero this hands, pwede po ba taas natin yung mga kamay natin? Ayan, that hand. Yan, yung kamay na yan, productive yan. Yung kamay na yan, anointed yan. Yung kamay na yan, pwedeng magpagaling ng sakit. Yung kamay na yan, pwedeng mag-deliver ng oppressed. Yung kamay na yan, pwedeng makapagpakita ng may mga sakit. And even yourself, you can lay your hands kapag may nararamdaman ka. Grabe. So, tandaan po natin na this hand is powerful. And again, ang realization ko po talaga ngayong gabi, marami po tayong sinasayang. And isa to, maraming mga tao, yung laging sinasabi ni Pigeon sa preach, ano po pangalan pa? Si Nick.
Nick basta di ko po alam, Vuji. Ay, di ko po alam i-pronounce. Pero yun, wala siyang kamay. Pero gamit siya ng Panginoon. Pero tayo na may kamay, ayan, the Lord allowed you to have that hand para hindi masayang yan, para maging productive yan, para may maabot yan. So marami, napakadaming pwedeng paggamitan yung kamay na yan. So mamaya po, di po natin alam kung ano ang pagagawa sa atin ng Panginoon. Pero you can start it by laying your hands, or pag uwi po natin, kung may anak ka, may family member ka, na pakiramdam mo kailangan ng kagalingan, gawin po natin. No, hindi natin alam, baka kapag nilayhan mo siya, gumaling siya, that will be the reason for him or her, them, na makakilala sa Panginoon. So, wag po natin kakalimutan pag uwi natin mamaya. Pag uwi natin mamaya, lay hands po natin o kaya yung mga family members mo na gusto mong maligtas, o kaya naman baka nasa abroad sila, lay hands mo yung picture. So whatever, gamitin po natin. Wag nating sayangin. Kasi sayang naman, napakasakit ng tiniis ng Panginoon para ibigay sa atin, para i-anoint itong mga hands na to. Kaya ipagamit po natin. Amen. The blood of Jesus shed for that hand to be anointed, for that hand to be productive. Amen. So wala pong walang gagawin ang mga kamay. Ay maglalaban na ata ako bukas. Ay parang tuwan-tuwa yung nanay ko nanonood dyan sa live. Thank you, Lord. So, thank you, Lord. So, next po. Second to the last. And the blood from his feet. And this is talking about our purpose. So sabi po wala palang verse to. So the sixth outpouring took place when the soldiers nailed Jesus. Yung verse po dito yung kanina din po yung crucify siya. So the sixth outpouring took place when the soldiers nailed Jesus' feet to the cross. Pwede po ba nating pakita ulit yung picture? Ayan. So, share ko lang po, alam niyo po ba, nung kinukuha ko po yung mga pictures na yan, lahat po censored. So, hindi ko siya, kailangan ko pang i-click isa-isa para makita ko kung alin yung okay na picture. Kasi, hindi bawal siyang ipakita kasi sobrang grabe nung mga picture. And kung isa-search niyo po siya, kunwari, yung feet ni Jesus na nail sa cross, di niyo po kakayanin yung ibang mga pictures, sobrang grabe. And again, hindi pa natin alam kung ito ba yung totoong nangyari, di ba? Kasi nga, mas matindi pa dyan, mas grabe. So, ano ba yung feet? Ano ba yung ginagawa niyan? So, yung feet natin, kagaya ko ngayon, kung wala akong paa, hindi ako nakatayo dito. Kung wala akong paa, nagtuturo po ako sa inyo kaupo, di ba? So, our feet allows us to stand firm. Amen po? Our feet allow us to go wherever we want to go. And yung feet po ng Panginoon, again, yung paa po na yan, wala pong humpay sa kalalakad yan. Kung saan-saan po nakakarating ang Panginoon, just, alam niyo po yung para abutin ang mga tao. Diba? Tapos, siya pa talaga. Diba dapat yung mga tamad na lang, may pa ako yan. Kasi ano namang ginagawa diba? Pero yung paa pa na napakasipag, diba? Yung pa yung napako. So, alam niyo po ba, na ang isang taong nakapako, para po, para po masupport niya yung weight niya. Kasi kapag hindi po siya pinako sa paa, tapos nakaganon siya, maaaring mas lush yung kamay niya, tapos malaglag siya. So hindi tatagal yung pwesto niya. So kinakailangan na ipako siya. And kinonsider pa po yan. Kasi po, para po makahinga yung isang tao, pag nakapako siya, kailangan ipako din yung paa niya. So, titiisin mo yung sakit sa paa mo. Sige, another sakit para makahinga ako. So, grabe po, di ba? Sabi nga dito, remember that the only way a person can breathe on the cross is by supporting the weight of their body and their pierced feet, which is extremely painful. Yung matibo ka nga lang po, napakasakit na, di ba? Tapos yung tiniis pa niya, sobra, tapos may kamay pa, tapos meron pa sa ulo. Na-imagine po ba natin yung pambihirang pain na pinagdaanan ng Panginoon para sa atin? And tiniis niya po yung sitwasyon na yon.
just for you to walk in the right path. Iyon po yung gustong sabihin sa atin nung pagkapako po ng paa ng Panginoon. Para lang yung malakaran mong path ay okay. Tiniis yun ng Panginoon. Grabe. Tandaan po natin na hindi niya tayo create to wander here on earth aimlessly. Nilikha niya po tayo para sa importanteng misyon. Pwede po bang sabihin mo sa sarili mo, may mission ako? Sabihin mo din sa katabi mo kahit malayo, may mission ka. Hindi ka decoration lang sa earth. Hindi ka create ni Lord dito para decoration lang, parang yung Christmas tree. Yun na yun, yan na yung purpose niya. Decoration, that's it. Hindi magpipreach yung Christmas tree na yan. Talagang andyan lang siya for decoration. Pero ikaw hindi ka ganun. Hindi ka Christmas tree, hindi ka decoration lang dito sa earth. Hindi ka create ng Panginoon para lang pampadami ng mga tao. Hindi po. Meron kang mission. No? And ayun, sabi ko nga po dito, kung paano pinagkatiwalaan ng God the Father si Jesus. Di ba si Jesus may binigay na mission, may binigay ang God the Father kay Jesus na mission. Ganon din naman si Jesus, may binigay siyang mission sa atin. So hindi ka lang uupo sa church. Hindi lang tayo pagkatapos ng encounter na to, okay, tapos na yung encounter, namatay si Lord para sa akin, tumagas yung dugo niya sa akin. Pagdating ng Sunday, uupo na ulit ako sa church. Hindi po ganon. Meron kang gagawin, meron kang misyon, merong ibinigay sa yung misyon si Lord. Napako yung paa niya, dumugo yung paa niya para sa misyon na yung para sa misyon niya, para sa misyon na gagawin mo para sa Kanya. Amen po? Amen. So, meron pa po ba dito sa Sunday na uupo? Ayan. Meron po tayong pwedeng gawin sa Panginoon. Kung pagkatapos po ng AGR na to, marami kang gustong gawin para sa Panginoon, merong binibigay sa iyo si Lord na, ay ayokong sayangin yung pagdugo ng paa ng Panginoon para sa akin. And I will let God use me. No, pwede niyo po kaming kontakin yung mga leaders, ayan, kung saang ministry niyo po gustong magpagamit. Or, kayo mismo, yung paa niyo na yan, natin, kahit ako, lumaharga po tayo yan, sumama tayo sa mga bawat areas, mga area 3, sumama kayo kay Ate Jaling kapag kailangan ng support doon sa ang area po ba? Area 3 din po kayo, no? Ayan, sa mga area 3 pala lahat. Ayan, tapos si Chan, sasama siya sa amin. Area 1 ka ba, anak, o 2? Hindi niya daw alam. Ayan, kahit saan, basta paggamit natin yung paa na yan, lakaran mo yung dapat lakaran. Hindi pwedeng yung paa na yan laging papunta sa cafe. Hindi pwedeng yung paa na yan palaging papunta sa gym. Hindi yung paa na yan palaging papunta sa basketball court. No, dumugo ang paa ng Panginoon, hindi lang para pumunta sa basketball court yan. Hindi dumugo ang paa ng Panginoon para palaging pumunta sa cafe yung paa na to. No, dumugo ang paa ng Panginoon para yung mga paa na to pumunta sa mga lugar kagaya nung ginawa natin last time, pumunta sa mga bahay-bahay, umabot ng mga kaluluwa. So, yun, very nice example din po yun. And thank you, Lord, dahil yung mga kabataan natin ay pinagamit yung mga paa nila last time. Buti na lang nandun kayong tatlo. Amen. Tapos next time daw po, sasama na daw po si Sister Edie. Amen po ba? Amen. Thank you, Lord. So, sabihin mo nga po sa kasabi mo, kumilos ka! Kasi may purpose ka. Ayun, yun po yung gustong, kaya napako ang paa ng Panginoon para sa purpose mo. And that's your purpose. No, para lumakad at umabot ng maraming kaluluwa para sa Kanya. And last, ayan, so mag-ready na po yung mga guides natin sa mga ipe-prepare. Thank you, Lord. And last is the blood in His side. And it's telling us to have a new heart. And it's telling us that that one is all for love. Siguro ito po yung pinakamatindi para sa akin sa 7 na to. Sabi po sa John 19 verse 34. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. Siguro, patay na ba talaga siya? Diba? Grabe, hindi na naawa sa Panginoon, di ba? Parang grabe na, sobrang grabe na. Lahat ng pinagdaanan niya. Di ba, yung likod, yung kamay, yung paa, yung ulo. Teka lang, sabi siguro ng mga soldiers, may gitna pa.
kailangan lahat, walang matitira. But then again, the Lord allowed it. So the last outpouring took place when a spear pierced Jesus' side. Alam niyo po kung ano nangyari? Pagkatapos po nun, the heart of the Lord exploded. Sumabog po ang puso ng Panginoon. Blood and water flowed out. And it is helping us to understand that Jesus shed every last drop of His blood for us. Last na yun. Meron pa mapahabi siguro mga soldiers, teka, may natitira pang dugo. Huwag natin palampasin yun. And for the last time, the Lord allowed it para sa iyo. Literal na sumabog ang puso ng Panginoon. Sabi ko nga po dito, yung asawa mo, yung boyfriend mo, sumabog lang yung puso nila in words. But the heart of the Lord Jesus literally explode para sa'yo. Sino mas matinding pagmamahal? Si Jesus, di ba po? Maximum na po. Naniniwala na po. Kaya yan, maximum, pambihira. Sinigurado din ng mga tao na mamamatay siya, and inalaw niya din na siguradong mamamatay siya kasi wag di siya namatay at hindi tayo masisave. Kailangan talaga totally mamatay ang Panginoon. Walang matitira talaga para sa Kanya, para lang sa'yo. Actually, isang part lang po nung pag-shed ng blood ni Jesus, it will be enough for us eh. Pero inalaw niya na, grabe, lahat-lahat, walang matitira. Greatest expression of love. So every time you see that cross, I hope po maalala natin lahat nung nangyari. Lahat ang dugong tumagis sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabi ko nga po dito, kapag hindi pa yan greatest love, ewan ko na lang. Kasi literal na ginawa niya ang lahat para lang sa pagmamahal. Para sa pag-ibig niya sa'yo. Napakatinding pag-ibig ang naganap sa cross na yan. Na sana po maalala natin na kapag tumitingin tayo sa cross na yan, na may nagmamahal sa akin. May nagmamahal sa'yo. Every time na pakiramdam mo walang nagmamahal sa'yo, tumingin ka sa cross. Kung meron kang mga cross na bagay sa bahay mo, sa kwintas mo, may that be just an accessory. Na every time na nakikita mo yun, may napakatinding nagmahal sa akin. Bakit ko iisipin na walang nagmamahal sa akin? Iba po. Thank you, Lord. Kaya ang tunay na simbolo ng pag-ibig ay hindi po puso, kundi cross. Kaya nga po, I believe yung logo po natin, Love Fellowship, is not heart, but cross. Kasi that's the true symbol of love. So kapag sasabihin niyo po sa asawa niyo, I love you, hindi na po ganyan. Ganun na po. Parang tinataboy, Pero that's the truth. Yun po ang katotohanan. Natatawa tayo, pero yun ang katotohanan. Yun po ang totoong simbolo ng pag-ibig. Amen. So bago po tayo mag-proceed sa gagawin po natin, yung mga picture po na nakita natin kanina, papanoorin po natin siya in a whole video. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, pray muna po tayo habang nire-ready ng ating SOCMED team. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father, we thank you for the cross. Salamat, Panginoon, sa greatest expression ng pag-ibig mo na naganap sa krus. Salamat, Lord, sa bawat dugo na tumagis para sa amin. Salamat, Lord, dahil ngayong gabi, na-realize na naman po namin na hindi basta-basta yung ginawa mo for us. Lord, na napakatindi ng ginawa mo, napakatinding sakripisyo, hindi ka namatay ng madalian para sa amin. Namatay ka ng unti-unti para sa bawat isa sa amin, para ipaalala sa amin na may nagmamahal sa amin, para ipaalala sa amin na may kwenta kami sa mundo na to, Panginoon. Kaya Lord, as we go to the cross later, God, I pray na ang bawat isang delegate na nandito,
Lord, I declare totally, even yung mga nanonood sa live, ay magbago po yung aming mga buhay. Like never before, Lord Jesus. Thank you, Lord. At sa oras din po na to, we are telling you, God, na hindi po namin sasayangin yung ginawa mo sa cross for us, Lord. Na after this encounter, ipapamuhay namin yung mga bagay na nire-representa ng dugo mo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And we are offering to you, malaya kang kumilos sa gabi po na to. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.